Sound? A blessed day to everyone. Welcome to our YouTube channel, the 641 Squad, your continuing online criminology review buddies. The said channel is composed of Dr. Renjomar Baltazar and Dr. Gilbert Lianto. At syempre, yours truly, ang inyong lingkod, Mark Louis Tamayo. Okay, we have a common ground, and that ground actually lies at 641 Sales Street, Santa Cruz, Manila. Tama, kami po ay mga magkaklase sa Philippine College of Criminology, class of 2010. So, huwag niyo pong kakalimutang i-hit yung like button at mag-subscribe na rin. Or else, ayan, nakikita niyo naman po sa screen. Hindi, joke lang po. Okay, so let's start. So, ang ating topic is Law Enforcement Operations and Planning with Crime Mapping. Ito po yung bagong nomenclature sa new curriculum ng criminology. Okay, dati po ito ay police patrol operations. Okay, so start na po tayo. Ako po ulit ang inyong lingkod at your service 24/7. Ang ating learning goal, of course, gain an in-depth appreciation of concepts and principles of police patrol operations. Alam po natin na yung patrol unit in every police station covers the majority of its entire personnel deployment. Diba? Majority po ng deployment ng tropa is dedicated to patrol. Okay? And sabi nga natin, a patrol officer carries the biggest weight in terms of workload and working hours na din. Diba? Since he is the most visible agent of the government. Sabi rin, the gatekeeper of the criminal justice system and representante ng buong organisasyon na kinakaaniban niya. Di ba? So, ayan po ang ating learning goal. Ang objectives, ayan po, pagkatapos po ng ating discussion, you will be able to define police patrol, concepts, and principles of police patrol and the main objectives. Bakit ba may patrol? Bakit ba hindi pwedeng mga investigador na lang? Di ba? Okay? So, ayan po ang ating mga learning objectives. Okay? As defined by the PNP Managing Patrol Operations Manual, patrol is the act of moving about in an area, especially by authorized and trained persons, usually police officers. Okay? Take note of the words that are emphasized. No? Authorized and trained persons, police officers. Okay? Yan po ang patrol. Okay? For the purpose of observation, inspection, collaboration, prevention of crime, and provision of a secured environment. Okay? Ayan po ang ibig sabihin ng patrol. So basically, pinaka-purpose niya is crime prevention. Di ba? Mamaya po, i-discuss po natin yung pinagkaiba ng police visibility at police presence. Di ba? So crime prevention, inspection, ayan, collaboration, provision of a secured environment. Pagka may would-be offender dyan sa kalsada, di ba? Pag may nakitang uniformadong pulis yan, syempre natatanggal na kagad, nadi-discourage na yan para mag-commit ng crime. Okay? Kasi aware man yung pulis sa kanyang presensya, the fact na nandyan siya, nagpapatrol, naglalakad, di ba? Nagmamasid, nag-oobserba, wala na kagad yung tinatawag nating motive or desire to commit crime on the would-be perpetrator. Di ba? So, ayan po ang pinaka-purpose ng patrol. Okay? Ano pa? So, i-discuss po natin itong triangle of crime. Bakit ba nagkakaroon ng crime? Bakit ba nako-consummate ang crime? Meron po tatlong factors. Okay? Ayan po yung motive, opportunity, and instrumentality. Means or capability. Sa ibang books po kasi, yan po yung kanilang mga nakasulat. No? Yung motive is interchange to the word desire. Okay? So basically, kapag present po yung tatlong yan,
Opportunity plus motive plus instrumentality. Ang sagot po dyan, of course, crime. Di ba? Absence of one in any of the factors, the crime would not be consummated. So bilang isang patrol officer, ang pinaka-objective po natin, tinatanggal po natin ang alin? Ayun pong opportunity for the would-be offender to commit crime. Ayan, pag natanggal po yung opportunity, wala nang pagkakataon, dahil nakita niya may pulis, uniformado, antigas, parang si Master Tamayo. Di ba? Hindi na yan itutuloy. Di ba? Lilipat na yan sa ibang lugar. Lalo na kapag yan ay hardened criminal. Di ba? Yung motive ba, pwede bang tanggalin ng police patrol? Yes or no? Pwede kayong mag-comment. Yung sagot niyo. Okay? So yung motive, actually, it depends. No? Temporarily. Ayan ang sagot. So, pwede bang matanggal yung motive? Temporarily lang, up to a certain extent only. Pagka nakita niya yung police, oy, uniformado, di ba? Matikas, may kabady, nagmamasid, nag-oobserba, di ba? So, temporarily matatanggal yung kanyang motibo, di ba? At aalis yan, lilipat ng pwesto. Pero yung motibo niya nandun pa din, di ba? So, pansamantala lang na natanggal dahil na-discourage nang nakita niyang may pulis na nagpapatrol sa kalsada. Okay? So, yan. Kasi yung motive, according to, di ba, sa ating sociology of crimes, yung mga different theories natin, particularly kay Sigmund Freud, di ba? Motive is inherent to everyone. Di ba? After birth, meron na po tayong motive, our pleasure principle, sabi nga, di ba? Our inherent desire for comfort, for pleasure, for leisure, yan, inherent po sa lahat ng tao yan. Iba nga lang, nasosobrahan, kaya yan, nakakagawa ng krimen. Di ba? Okay? So basically, ang gusto po natin ipunto rito, ang police patrol, ang tinatanggal po niya yung opportunity for the would-be offender. Okay? Pwede bang tanggalin yung instrumentality, yung means, yung capability? Di ba? Basically, hindi po, di ba? Halimbawa, ang isang kriminal, di ba? Ang isang tao, may criminal mind na padaan sa isang sari-sari store. Yung sari-sari store, walang tao, yung gabi na. Di ba? Sabihin natin, walang tao, wala nang pulis, wala nang masyadong tao sa kalsada, nakita niya bukas, pwede niya dukwangin yung paninda dun sa sari-sari store. Dahil wala siyang motive, although may opportunity, meron din siyang capability. Dudukwangin niya lang, di ba? Meron siyang kamay. Meron din siyang paa na mabilis tumakbo. Di ba? Dahil wala siyang motive, may opportunity, may capability, wala pa rin crime. Di ba? It will not result into crime. Di ba? So, sa madaling sabi, absence of any of the three factors, crime will not be consummated. Ayan po ang crime. So, tanggalin po natin yung opportunity to commit crime. Okay? Ayan, no? Yun. Oh. Ano pa? Uy, ayaw po umalis, Okay. So, patrol. Sabi natin, basically, naririnig na natin, di ba? It is the operational heart of the organization. Dito umiikot yung isang police organization. Di ba? Kasi yung mga patrol officers natin, di ba? Hindi lang sila nagpapatrol. They also serves as the eyes and ears of the entire organization. Diba? They form the backbone of policing. Diba? Equally important is the establishment of community partnership. Ayan. Nakasulat po dito, kailangan po ng community partnership. Diba? Crime prevention and public safety is everyone's concern. It is a shared responsibility. So kailangan nating ma-develop yung tinatawag na active public participation when it comes to crime reporting, di ba? Kasi hindi naman lahat mako-cover ng police, yung buong AOR niya, di ba? So kailangan natin ng mga Mr. Beans or yung barangay information network na i-discuss yan sa other presentations on intelligence. Okay? So kailangan mag-gain natin yung trust and confidence ng publiko. Okay? And paano natin mag-gain yun kung ikaw ay, di ba,
gumagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa mata ng publiko. Di ba? Alam nyo na yun kung anong ibig ko sabihin. So, syempre, kailangan mawin muna natin yung kanilang trust bago sila magbigay ng information sa atin, vital information. Okay? So, ayan ang patrol. It is also the show window of the police department. Sabi nga nung isang general dati, di ba? Lalo na dito sa NCRPO. Kasi ito yung pinakamuka ng Philippine National Police. And sabi niya, and I quote, "Where the NCRPO goes, so goes the PNP." Di ba? So, tayo yung pinaka-visible na police unit, di ba? Sa buong pambansang pulisya. Okay? Kaya nga yung patrol officer actions and demeanor when dealing with the public from all walks of life on the field reflect not just his own character but the entire PNP organization. Diba? Lalo na ngayon, diba? Isang click lang yung ginawa mong error, diba? Intended man or talagang nagawa mo lang. Yes, ayan, mamaya lang. Malay mo, nandun na yan. Viral ka na. Diba? So, ayan po. We shall not permit any room for error while performing our task as police officer on the field. Okay? Ayan po yung patrol. Of course, importante rin po yung appearance natin before the public. Okay? As quoted by Robert Peel, alam na alam to ng mga criminology students since day one. Di ba? Robert Peel is considered as the father of modern policing. Ayan, kasi yung kanyang mga principles are still being applied. It's still true until this date and time. Diba? Sabi niya, good appearance commands respect. Tama po yun. Diba? So magsisimula yan sa appearance mo. Diba? Dapat well-groomed ka. Diba? Yung iyong gupit na ayon sa itinakda ng PNP. Diba? Or else, you might find yourself in trouble. Bakit? Kasi kapag nahuli ka ng mga red team, ng mga nag-i-inspection niya sa labas, that is tantamount to administrative violation o particularly yung ating tinatawag na letter of instruction, yung tamang bihis. Okay? So, very much important yan. Hindi lang dahil kailangan. Dahil kapag nilabag mo yan, may kalalagyan ka. Di ba? Yung tamang bihis. So, kailangan maayos. Okay? Kasi nga, yung publiko, ini-scrutinize yung lahat ng galaw ng natin, di ba? Tayo yung pinaka-easy target, favorite target tayo eh. Yung patrol officer, Patrol officer. Okay? So, sabi ko nga kanina, lagi nyo isipin, laging merong nakamonitor sa'yo. At mamaya lang, pagka nakagawa ka ng isang kamaliang hindi sinasadya, di ba? Nandun ka na mamaya sa Facebook o sa YouTube, di ba? Viral ka na, di ba? Ang dami mo ng likes yan, pwede mo nang ipa-monetize yan sa YouTube. Kaya lang hindi ikaw yung nag-upload. Okay? So ayan po ang magiging mga repercussions niyan. Okay? So kailangan maayos. Good appearance commands respect. Okay? Hindi lang po yung appearance, kailangan kumpleto rin po yung ating paraphernalia, di ba? Kapag nag-duty, ayan. Of course, mag-duty ka ba na walang baril, di ba? Para kang kabayong walang di ba? Yung kanta, di ba? May baril, walang bala, di ba? Ayan. May sagwan, wala namang bangka, di ba? Joke lang po 'yun, ha. Okay? So kailangan may siyempre it's an elementary rule, di ba? Always have your service firearm with you. Diba? Okay? With complete rounds of ammunition. Ayan. Handcuff with key. Huwag niyo kakalimutan yung susi. Baka makalimutan ninyo. Okay? Magka-partner yan. Okay? Yung white hanky, kasama po yan sa uniform or handkerchief na kulay puti. Okay? Tickler and pen. Importante rin po yan kapag may nag-walk-in complainant sa inyo or may nagtatanong o kaya nagpaparesponde, di ba? Kailangan niyo po yung tickler and pen.
Okay, flashlight, lalong-lalo na kapag ikaw ay second shift beat patroller. Okay, kailangan yan. At kapag ikaw din ay magdadirect ng traffic during night time. Okay, o kaya mag-i-inspect ka ng mga vital installations, kailangan ng flashlight. Okay? Of course, yung Miranda warning card. Diba? Kapag ikaw ay nakahuli ng suspect, ng kriminal, diba? Babasahan mo siya ng kanyang karapatan. Pursuant to Republic Act number 7438, yung rights of an accused, arrested, detained, or under custodial investigation. Of course, in relation to RA number 9745 or yung anti-torture law. So kailangan din idagdag natin sa sasabihin natin, no, na meron ding karapatan yung suspect na kumuha o magpatingin sa kanyang doktor, magpa-examing medical, di ba? Kung hindi niya kaya, the government will provide one for him. Okay? You should memorize this by heart, yung Miranda warning, okay, or Miranda rights. Okay? So kailangan din, of course, may whistle, di ba? To catch attention, di ba? And of course, dahil nga sa ating dahil dito sa ating pandemic, di ba? Face mask and face shield with alcohol is required, di ba? So kailangan din 'yan. Sa ngayon, new normal way of patrolling. May face mask na, may face shield at may alcohol. So, kung gusto mo, dagdagan mo na rin ng gloves, di ba? Para kumpleto. Okay? Huwag ka lang magsusuot nung parang tawag dito yung PPE habang nagpapatrol. Mahirap 'yun, ha? Okay? So ayan po, ha? You take note of the essentials of patrolling. Okay? So roll call formation, kasama po 'yan sa buhay ng police, patrol officer. Okay, particularly, okay, they shall report to duty 30 minutes prior to the actual deployment for the conduct of pre-deployment briefing or roll call formation, diba? Led by the officer of the day, okay? And by the, sa QCP din, tawag yan, ship duty officer, diba? At saka yung SPS, yung pinaka-senior na sargento, ship patrol supervisor. Ayan. So, kine-check, kine-inspect ang lahat ng mga patrollers for first shift or second shift as regards their operational readiness and capability, uniform, etc., etc. Okay, yan ang chine-check. Pati yung mga anong instruction, di ba? Ano yung mga instruction galing from higher headquarters, di ba? Mga promotion, yan, dinidiscuss din yan, di ba? May promotion, may mga ganyan, may mga specific na areas na dapat dagdagan ng patrollers, sinasabi rin yan, dinidiscuss din yan. Okay? So, and also kung ano yung mga nangyari dun sa previous shift, kung meron man. Diba? Na i-relay nung SDO at nung ship patrol supervisor. Okay? So, importante yan. 30 minutes. Okay? So, dito na tayo sa objectives of patrol as embodied under the PNP Managing Patrol Operations. Okay? So, we have here crime prevention, okay? Law enforcement, public safety, and police community partnership. Sabi nga natin, ang mas maganda, di ba? Na sabi nga, prevention is better than cure, di ba? Kaya may patrol officers, di ba? Tinatanggal yung motive ng mga would-be offenders para hindi na ma-consummate yung crime. Okay? So, ano pa? Law enforcement. Of course, lahat ng batas kailangan ipatupad mo regardless of sex, age, race, di ba? Nakapaloob din yan under dun sa doctrine ng generality. Nakapaloob sa ating revised penal code. Of course, with exceptions. Di ba? Ano yung mga exceptions? Yung heads of states, ambassadors, ano pa? Ministers, plenipotentiaries, and others. Diba? Nasa RPC yan, and it is also a subject of another video presentation. It will be discussed
by Dr. Renjomar Baltazar. So watch out, ha? Keep updated. So like and subscribe, ha? The 641 Squad, your continuing online criminology review buddies. Ayan. Oh, may commercial pa. Okay, so law enforcement, ha? Lahat i-apply lahat. Okay? Lahat ng special laws, di ba? Ordinances, yan. Lahat ng mga nagkasala, di ba? Okay, enforce yan. Ano pa? Public safety and security. Hindi lamang limited ang activity ng patrol sa pagpapatupad ng batas, sa panghuhuli ng mga law violators. But of course, kapag during his tour of duty, may nakita siya na open manhole. Ayan, tinitake note niya yan. Saan niya tinitake note? Yan, kaya nga nasabi natin kanina na merong tickler and pen. Di ba? Doon niya i-take note yan. Anong gagawin niya? Sasarahan niya? Kukuha siya ng semento? Di ba? Hindi, di ba? I-report niya sa concerned authority. First, saan? Doon sa kanyang tactical operation center. Para yung tactical operation center, i-coordinate sa, for example, sa concerned government agency like the PWH. O, bago doon, siyempre, baka kaya ng takpan ng gawa ng paraan ng barangayan. Di ba? So, yun. Okay? Hindi lang sa pagpapatupad ng batas. Okay? Yung mga public safety and security matters, kasama rin yan sa trabaho ng patrol officer. Kapag kami nakita na siyang busted traffic light, di ba? Hindi niya kukumpunihin. Di ba? Kahit na siya graduate ng electronics, di ba? Electronic engineering or what, di ba? So, i-report niya. Di ba? I-coordinate niya sa government concerned agency. Okay? At yung last na objective of patrol, police-community partnership. Yan, napaka-importante niyan. Hindi kayang isolve ng police ang krimen 100%. Di ba? Sabi nga natin sa Introduction to Criminology, crime is a social phenomenon. Diba? It is a social phenomena. Diba? Parang ulan at parang sikat ng araw. Diba? Talagang nangyayari yan. Diba? Biblically speaking nga, diba? Eva at Adan, dalawa pa lang ang tao, meron ng krimen, corruption and disobedience. O diba? What more ngayon? May Eva, may Adan, meron pang, diba, with due respect no, sa mga, diba? O, ang daming tao. So, kailangan talaga natin ng police-community partnership, collaboration with the community, with the LGU, with the academe, with the non-government organizations, private sectors, lahat. Okay? Kaya yan, i-discuss din natin sa mga susunod nating mga presentations yung mga do's and don'ts, pati yung mga strategies, di ba? Para ma-gain natin yung trust and confidence ng ating ng ating publiko. Okay? So objectives of patrol, meron tayong 4. Crime prevention, law enforcement, public safety and security, at police community partnership. Napaka-importante niyan. Tandaan nyo, CLPP. Okay? Acronym CLPP. Okay? So ito na, visibility and presence. Ano ba pinagkaiba? Napakasimple. Pagka sinabing visibility, you are plainly visible to the eye of the public. Nakikita ka, nakatayo, naglalakad, nakamobile, ayan, nakaupo. Ayan, visible. Walang interaction. Di ba? Okay? Ano naman yung presence? Yung presence, ayan. If you are a patrol officer, di ba? You should be seen, admired, felt, and experienced by the community. Diba? So that the community will feel safe. Diba? Hindi lang importante na nakikita kang naglalakad, nag-obserba dyan, pakipaghalubilo ka rin sa mga tao dyan sa area of responsibility mo. Diba? Kailangan nakikita ka, hinahangaan ka sa mga ginagawa mo, kabutihan, mga good deeds. Diba? Nararamdaman ka ang pinapatupad mo yung batas. Pagka medyo nagkakabulbul na yung trapiko, diba? You direct, you manage the traffic flow. Okay? And experience. Diba? Nandyan ka, pinapatupad mo yung batas. Okay? Sinisita mo yung mga violators, yung mga simpleng violators. Diba? Sinisita mo. O yung mga tumatawid sa mga hindi dapat daanan. Diba?
So you should be seen, admired, felt, and experienced. Okay? So hindi ko natatanungin kung which one is better. Di ba? It's very obvious. Di ba? Visibility and presence. Okay? So, to recap, ayan, kung ano yung mga nangyari dito sa ating short video lecture presentation. Diba? This is my very first presentation. So to recap, we've learned that police patrol is the act of moving about at an AOR, area of responsibility, for purposes of what? Crime prevention and suppression. Okay? For crimes to be consummated, the three factors in the triangle of crime must be present, namely, motive, opportunity, means, capability, or instrumentality. Okay? You have also learned that good appearance commands respect, and failure to wear the prescribed uniform is tantamount to administrative violation with corresponding penalty of either reprimand or suspension, depending on the nature of the violation. Okay? Main objectives of patrol is crime prevention, law enforcement, public safety and security, police-community partnership. At yung panghuli, diba? Crime prevention and solution is everyone's concern. It is also a shared responsibility. For that reason, patrol officers must be seen, admired, felt, and experienced by the public. Okay, ayan po yung summary. Hopefully, may natutunan po kayo kahit na maikli lang po yung ating time na inalat dahil syempre ano lang po ito, kung break-in. Okay? So, ayan po yung summary ng ating mga diniscuss. Thank you. And have a blessed, ngayon is Sunday morning. So please take the exam. The exam is posted on the link dun sa description. Okay? Mag-exam, i-click nyo lang po yon. Multiple choice po yan in preparation sa board examination ng criminology. Multiple choices. Okay? So madali lang po yan. Sagutan din po ninyo. And then, i-post nyo na rin yung sagot ninyo para, di ba, maging confident kayo sa sagot nyo. Kung naka 5 kayo out of 20, nasa inyo, di ba? No, dali lang yan, okay? Ano lang naman yung exam natin? Very basic, okay? Kaya-kaya niyan. So, take the exam and post your scores on the comment section, okay? Maraming salamat. That ends the part 1 of my presentation. Stay tuned. Keep updated sa mga iba pang mga i-upload namin dito. Ito ay handog namin para sa inyo. Okay? So our next topic would be the diverse role of a patrol officer, familiarization of area of responsibility or AOR profiling. Importante po yan. Para hindi kayo aanga-anga. Diba? Pagka nasa kalsada na kayo at nagpe-perform na kayo ng police function. Okay? Yung very basic na types of patrol. Okay, di-discuss natin yan. Next topic. Okay? So, uli po, kami po ang inyong lingkod, the 641 Squad, your continuing online criminology review buddies. Okay, ito po yung aming email, the641squad@gmail.com. Huwag niyong kalilimutang i-hit yung like button and subscribe or else. Joke lang. Okay? So, maraming salamat po. Ako po ulit ang inyong lingkod, Mark Louie Tamayo, at your service 24/7.